Paminsan-minsan, mas okay talaga na manahimik na lang kung humaharap ka sa isang kaso. At ang pinag-uusapan natin dito ay yung honey trap case kung saan nadawit si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Leviste. Ngayon dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung akusasyon laban sa kanila at yung mga ginawa nilang mga subsequent na mga interviews. At dahil sa mga interviews na to kung paano lalo pang naipit sila at lalo pang lumakas ang kaso laban sa kanila. Unang-una, ano ba itong akusasyon laban kay Jing Paras at kay Leandro Leviste? Ang nangyari dito kasi ay may isang bugaw kasama ng mga escorts na hinahawakan niya ay nahuli sa isang entrapment sa Malate, Manila. Tapos dito sa entrapment na to na ginawa ng NBI, natakot yung isang babae at dahil doon parang nasabi niya na meron ba itong kinalaman dun sa ginagawa nilang character assassination ng Executive Secretary na si Ralph Recto. At dito na lumabas yung buong kwento. Pati yung NBI daw nagulat nung narinig nila to. Unang-una, ano yung akusasyon laban sa kanila? Lumalabas dito na yung bugaw na si alias Ken, sinasabi niya na meron daw silang usapan with former Congressman Jing Paras para gumawa ng character assassination kay ES Ralph Recto. Ang plano daw ay gumawa ng isang affidavit at gagawa daw sila ng kwento na kung saan hinire ni Ralph Recto itong babaeng to for sex and drugs. At ang presyo daw na sinabi sa kanila ay 6 million pesos. Ngayon, lumalabas na may CCTV footage pala kung saan napapatunay na nakipagkita nga si alias Ken kay Jing Paras kasama yung mga abogado na gagawa daw ng affidavit. At etong mga abogado na to ay nagre-represent daw kay Leandro Leviste. Ngayon, nung una kong narinig itong kasong to, parang medyo hindi pa ako sigurado kung ano ba talaga yung kwento. At gusto ko pa makita yung mga impormasyon na meron ng NBI para masabi sa sarili ko kung talagang totoo ba to o kaya pamumulitika lang kaya itong ginagawa ng NBI laban kay Jing Paras at kay Leandro Leviste. Pero ito yung problema. Nung narinig ko na yung interview mismo ni Jing Paras at mismo nung kanyang abogado ni si Attorney Mark Tolentino at mismo yung ambush interview na ginawa sa mga abogado na apparently nagre-represent daw kay Leandro Leviste, medyo lalong naipit itong mga taong to. Unang-una, meron bang affidavit kung saan gagamitin ito para gumawa ng character assassination? Ang sinabi ng mga abogado that supposedly represents Leandro Leviste ay wala daw affidavit. In-interview lang daw nila yung mga babae. Nasaan yung statements na yun? Walang katotohanan yan. Kasi kung may statement na gano'n, nasaan yun? Planong gawin yun, dapat nilabas na yun. Asan yun? Walang statement na gano'n. Hindi nga natapos di ba? That's why there was a second meeting. Pero ang problema nung sinabi nila ay it contradicts kung ano sinabi nung attorney ni Jing Paras na si Mark Tolentino. Dahil dito makikita mo, sinabi ni Mark Tolentino na meron daw pinrepare na affidavit yung mga abogadong to. Ito pong affidavit na inyong nabasa, pinanghahawakan nino? Sa mga lawyers. Ni? Mga lawyers na tumulong to prepare the affidavit na kasi in-interview yung babae. Yung mga babae, 2 beses sa meeting. Kaya dun pa lang sa issue ng affidavit, ang gulo na ng kwento na itong tatlong to. Parang hindi sila nag-usap-usap at gumagawa na lang ng mga mental gymnastics para i-explain kung bakit may affidavit at kung saan ba galing yung affidavit. Yung isa dinedenay, yung dalawa naman inaamin. Yung isa inamin nga na sinulat nga ng mga abogadong to. At mahirap nga i-deny ito kasi mismo yung babae meron nga siyang hawak na affidavit na nabigay na nga sa NBI. Na inamin ni Attorney Mark Tolentino na ginawa ng mga abogado na nagre-represent daw kay Leandro Leviste. Sunod naman na tanong, bakit nakipagkita si Jing Paras dito sa alias Ken at dito sa mga babaeng to? Ang eksplanasyon na binigay ni Attorney Mark Tolentino ay unang usapan daw nila ay para gumawa daw ng isang pelikula para i-fund yung pelikula. At dahil hindi daw nagkatuluyan dun sa usapan na yon, kaya napag-usapan itong gagawing paninira laban kay ES Ralph Recto. Pero nakapagtataka dito, bakit naging interesado si Jing Paras na ituloy pa ang usapan pagkatapos siyang marinig yung kwento ni alias Ken na meron daw nangyari at kliyente daw nila si ES Ralph Recto. At ang sagot ni Jing Paras ay nakapagtataka talaga. Sabi niya dahil kalaban daw siya ng administrasyon, dahil oposisyon daw siya at lumalaban daw siya sa korupsyon. At dahil lumalaban daw siya sa korupsyon, kaya daw niya gustong i-expose ito. Well, I was talking about national interest because here comes a top official. Mayroon pala siyang tinatagong
allegedly, allegedly, kasi hindi pa naman namin na-quiz yung thoroughly yung mga babae dahil ini-interview pa sila. It was not masterminding to malign. It is for the country, a certain official who has purportedly or allegedly committed certain offenses. So like probably drugs or whatever or ano, he has to be exposed kasi official yan eh. Kayo mga viewers, tanong ko sa inyo, does that make sense? Kasi kung may lumapit sa kanya na nagsasabi na may ginagawang kalokohan itong si E.S. Recto, ang unang iisipin mo ba ay sige, siraan natin itong taong to? So in essence, inaamin ni Jing Paras, gusto nga niyang sirain yung pagkatao ni E.S. Ralph Recto. In other words, character assassination. Yan ba ang tamang paglalaban sa korupsyon? Kasi kung seryoso gusto niya lumaban sa korupsyon, edi dapat i-expose niya yung mga ginagawang corruption ni E.S. Ralph Recto. Yan ang mas mabuting gawin. O kaya, kung may narinig siyang ganung kwento, edi i-report niya sa ombudsman, sa DOJ, sa NBI. Di ba yan ang gagawin ng isang normal na tao? Pero then again, Jing Paras is not a normal person. Isa siyang political operator na matagal nang nasa mundo ng politika at malapit na kaalyado ng mga Duterte. At ang isa pang tanong ko dito, bakit willing siya magbayad ng 6 million pesos para lang sirain yung pagkatao ni Ralph Recto? Anong mapapala mo sa pagbabayad ng 6 million pesos para sirain yung pangalan ng isang tao? Para ba talaga sa korupsyon yan? O kaya para sa sarili mong interes? Kasi walang tao sa tamang pag-iisip ang susubok magbayad ng 6 million pesos para lang manira ng kalaban nila. Kaya ngayon pag-usapan naman natin itong 6 million pesos na willing daw siyang ibayad dito sa bugaw at sa mga babaeng to. Ang lumalabas dito, according to alias Ken, yan daw ang pinangakong ibabayad sa kanila ni Jing Paras at ang magfa-fund daw nito ay si Leandro Leviste. Ngayon ang sinabi naman ni Jing Paras na si alias Ken daw ang nag-suggest na tanungin daw si Leandro Leviste. At hindi pa daw niya sigurado kung makukuha niya yung pera kay Leandro Leviste. Eh kung ganun, bakit pa siya nakikipag-usap kung hindi naman pala niya kayang i-produce yung 6 million? 'Di ba? At sinabi ni Jing Paras na kung hindi daw si Leandro Leviste ang magfa-fund nito, gagawa daw siya ng parang fundraising para makuha yung pagbayad sa bugaw daw at sa mga babaeng to. And again, it begs the question, kung totoo nga yung alegasyon ng babaeng to at ng bugaw na si alias Ken na meron ngang nangyari between E.S. Recto at sa mga alaga niya, bakit hindi nilang nila i-report sa NBI, sa DOJ, sa Ombudsman? Bakit kailangan pa idaan kay Jing Paras? Kaya dito pa lang nakikita mo na gusto talaga ni Jing Paras sirain ang pangalan ni Ralph Recto at willing siyang magbayad ng 6 million pesos para gawin to. Ngayon, kung totoo ba yung alegasyon o hindi, sinabi na nga nung babae na hindi nga daw totoo yun. Never pa nga daw niya nakasama o nakilala si Ralph Recto. At kaya nga daw babayaran sila ng pera para gumawa ng kwento na nangyari daw to between 2022 up to 2025. Ngayon, totoo kaya yung koneksyon ni Leandro Leviste dito sa character assassination na gusto gawin ni Jing Paras? Tignan nga natin yung mga kwento at ano yung mga ebidensya na nasa harapan natin. Unang-una, itong law firm na to na nakipagkita dito kay alias Ken kasama ni Jing Paras na gumawa ng affidavit na to allegedly ay nagre-represent daw kay Leandro Leviste. Ngayon, hindi pa natin alam kung totoo ngang nire-represent nila si Leandro Leviste o hindi. Pero ito yung lumabas sa informasyon na yung mismong abogado ni Leandro Leviste na pumunta sa NBI para i-representa si Leandro Leviste ay galing mismo dun sa law firm at kamag-anak mismo nung senior partner dito sa law firm na to na nakipagkita dito kay alias Ken at conveniently parang tinago pa nung abogado ni Leandro Leviste yung connection niya dito sa law firm na to. Kaya dun pa lang, parang may connection na nga sila. Sunod naman, may motive ba si Leandro Leviste para gawin tong paninira kay Ralph Recto? Sa mga may hindi alam, matagal nang nag-aalitan yung kampo ni Leandro Leviste at ni Ralph Recto. At matagal nang binabatikos ni Leandro Leviste si Ralph Recto. At dito nakikita mo may motive siya para maging parte ng planong to. At lumalabas, may connection nga. At lahat ng mga impormasyon na to nakuha natin dahil sa pag-interview ni Jing Paras at ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ngayon dahil sa plano nilang character assassination na to, haharap sila sa mga patong-patong na kaso laban sa kanila. At ano pwede nating matutunan dahil sa kaso na to? Unang-una, paminsan-minsan talaga, mas mabuting manahimik na lang
kaysa mag-explain ka pa at gumawa ng mga public interviews. Pangalawa, ito ay isang insidente na naman kung saan nakikita ang isang pattern talaga ng mga kaalyado ng mga Duterte na mahilig gumawa at mag-imbento ng mga akusasyon laban sa kanilang mga kalaban. Paulit-ulit na lang itong mga ganitong mga klaseng paninira na ginagawa nila na wala namang basihan. Paggagawa ng mga affidavit na peke naman, at yung willingness nila na magbayad dito sa mga taong to para lang ituloy yung paninira na ginagawa nila sa administrasyon. Kayo, ano tingin nyo? Sino ba nagsasabi ng totoo dito? Naniniwala ba kayo sa explanation na ginawa ni Jing Paras? O kaya sa explanation na ginawa ng kanyang abogado? At tingin nyo, may kinalaman ba si Leandro Leviste dito sa character assassination na gusto nila gawin kay E.S. Recto? Isulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito si Kristan. Salamat sa inyong pagpapanood. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.